Siyempre, mga girls lang yung natawa, di ba? Yung mga boys, hindi. Kasi, ang ano nun, nung buhay, hindi siya nabibigyan. Finally, nung nandun na siya, nabibigyan na ng flower. Pero sana wag naman tayong umabot sa ganung point, no? Okay, so, yung dito sa atin, no, ganun yung pagpapahalaga natin sa mga namatay. Tama po? Na kahit na decades ago na, talagang inaalala natin. Which is, okay naman, inaalala natin, no? Pero what does the Bible say about that? Meron bang nasabi na gano'n na, ah, ayun, we even light candles para sa kanila? Wala naman talaga yon, no? Nakagawian lang, nakagisnan lang. Pero wala siyang eternal significance. Tama ba? Amen. Actually, sa Bible, wala rin nabanggit na feast for the dead. Tama, di ba? Wala. Ibang mga feast ang sinasabi doon na isi-celebrate. Di ba? And I remember, yung lola ko sa father side, si Lola Esther, Protestant yun. Protestant believing Christian. And nung namatay yung lolo ko, si Lolo Kiko, may mga ibang visitor na nagpunta sa wake. Tapos, dinadasalan nila si lolo ko. Tapos yung lola ko, out of nowhere, batang-bata pa ako noon, narinig ko siya, sabi niya, hinusgahan na yan. Yan lang sabi niya. So, syempre, bata pa ako, hindi ko naiintindihan yun. Di ba? Saka tayo ba, are we bold enough to tell the na walang grace, di ba? Di ba? So, nung nagbabasa na tayo ng Bible, nalalaman na natin ang salita ng Diyos, so I came across Hebrews 9:27. Anong sabi doon? For it is appointed for man to die only once. And after that, judgment. Tama nga, hinusgahan na. So wala nang mga gagawa yung mga panalangin ng mga nagbisita sa burol para doon sa kanya. Kasi wala na. 'Di ba? Si lolo ko, he had all his lifetime para mag-decide for his salvation or for his soul. 'Di ba? Pero pagpatay na, wala nang magagawa. So anong ibig sabihin? Actually, ang title natin, Finding Heaven, Knowing God and His Love. 'Di ba? So, ayun po, no, we cannot do anything about the dead. This is a fact. Amen? Ano mang halupasay mo dyan or ano mang ngaw-ngaw mo dyan, wala na. It's done. Life is done kapag wala na. So, what we can do is for the living, dun sa mga buhay. Tingnan mo ang katabi mo, buhay yan. Humihinga. So you can do something about that person beside you. Or yung mga kasama mo sa bahay. Yung mga mahal mo sa buhay, lalo na. Amen? So sila, ang kailangan nating ipanalangin. Pero hindi ko sinasabi na, halimbawa, pag undas, ay hindi na tayo makikihalubilo sa mga ano. That is the best time to reunite with our family members and to share Jesus. Amen? So, wag din natin palalampasin yung mga ganoong pagkakataon. Pero hindi na tayo nagsisindi lang kandila kasi wala namang ano yun. Wala namang significance yun. Naintindihan po? May disclaimer lang ako. Hindi po ako master or sa subject matter na ito. Kasi inaral ko lang din po ito nung ibinigay ito sa aking topic. So, you are free to check your Bibles kung tama yung mga sinasabi ko. Kasi as Pastora used to always say here in the pulpit, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. At i-check natin kung yung mga sinasabi ng mga nagtuturo dito ay tama. Amen? Kasi tayo yung accountable din sa Panginoon, sa mga naririnig natin. Amen? Huwag tayong papadaya. Amen? Amen. Hindi pag sinabi kong ganito na yung papaniwalaan nyo ng di ba? Huwag nyo naman akong i-oppose ngayon na nandito ako. Amen? Amen. So, ayan po, no? Okay. When, naalala ko pa, may isang short story lang ako bago tayo mag-proceed sa ating topic. Kasi alam nyo naman, no, na dito sa buhay, dalawa lang yung choice natin kung saan tayo mapupunta after. Tama ba? Choice, ibig sabihin, sa'yo nakadepende yun. It's either you go where? Hell or hindi kayo sigurado. Mamaya, siguraduhin natin yan. Kasi dapat sigurado tayo sa faith natin. Amen?
Amen. Noong years ago, 16 years pa lang ako noon, nung tumira ako sa kapatid nung Lola Esther ko, si Lolo Nards, Protestant pastor siya. So, nung nasa isang compound lang kami nakatira, no? And Sunday after Sunday, isinasama niya ako dun sa church nila. So, nagta-taxi kami papunta sa QC para pumunta dun sa church. And every single Sunday na makakasama ko siya, pagka pumasok na siya sa taxi, uupo siya sa front seat, katabi ng driver. And chit-chat ng kaunti. Mamaya, yun na, sisimulan niya na yung pagtatanong. Ikaw ba? Kung ano man yung mangyari, nag-drive ka, wag naman sana, no? Alam mo ba kung saan ka mapupunta? So yan na yung opening question niya. Palagi yun, sa lahat ng drivers, kahit na bata, matanda, mukhang masungit o mabait, very bold siya sa ganon. And, mag-share na siya about kay Jesus at hindi kami bababa ng taxi na hindi niya pinanalangin ng prayer of acceptance, yung taxi driver. Amen. So doon ako na-inspire, doon ako namulat sa truth of the word that there is really heaven and hell, that we have a choice. Amen. Amen. So yun talaga ang question ko ngayong araw na to sa inyo. If something happens, if life on earth is over, what's next? Alam nyo ba kung saan kayo pupunta? Kasi hindi na natin sure ang buhay ngayon. Minsan, maingat ka mag-drive, pero yung ibang mga kasabayan mo mag-drive, hindi masyadong maingat. So, ka rin, di ba? And minsan, hindi mo alam, healthy ka naman, tapos bigla, tsugi na. Parang ganun, di ba? So, we do not hold yung buhay natin. Ang Panginoon lang. Amen? So, we better have that assurance. Amen? Amen. So, gusto nyo po bang malaman na pwede tayong magkaroon ng assurance? Amen. Amen. And as Christians, naniniwala tayo that there is heaven. Amen. Kasi sa ibang mga beliefs, may mga iba silang sinasabi, nirvana, di ba, yung paradise, di ba, na after life, mapupunta sila sa paradise. So kaya afterlife, ang iba, reincarnate or magiging lower, depende sa life mo. So sa atin, buti na lang, we are reading the Bible and we know that after this life, if we have Jesus, we have the assurance of going to heaven. Amen? Can you say amen? Amen. Yeah, amen. Hallelujah. So, sabi dito po, basahin natin, Colossians 3, 1-2. Christ's resurrection is your resurrection too. This is why we are to yearn for all that is above. For that's where Christ sits enthroned at the place of all power, honor, and authority. Yes, feast on all the treasures of the heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities and not with the distractions of the natural realm. Diba ngayon kasi ang daming mga kaabalahan sa ating buhay. Pag labas mo pa lang actually nandito pa lang, parang siguro kalahati pa lang ako sa message ko, nag-iisip na kayo, anong lunch mamaya, anong dinner mamaya. Yun pa lang, na-distract na kayo, di ba? O kaya, kung ano na naman ang gagawin mo sa office bukas, alam mo yun, ang daming mga kaabalahan sa isip natin. O kaya, ang daming mga kumukuha ng atensyon natin. Ang iba, lokong-loko sa craze ng labubu. Ewan ko sa inyo pero syempre, kanya-kanya tayo. Pero yung mga ganun na mga trend, even sa social media, yung nauubos yung oras natin. So those things, ang sabi dito, ang kailangan nating pag-aksayahan ng panahon are the things, yearn for all that is above. Amen? Mga heavenly realities. Amen? Kasi yun yung may eternal significance. Amen? Amen. Amen. So sabi pa po dito sa 1 John 2:15, 17, let's read. Don't set the affections of your heart on this world or in loving the things of the world. The love of the Father and the love of the world is incompatible. They do not go together. For all that the world can offer us, the gratification of our flesh, the allurement of the things of the world, and the obsession with status and importance, none of these things can come from the Father, but
from the world. This world and its desires are in the process of passing away, but those who love to do the will of God live forever. Amen? So yung mga bagay na ito, the lust of the flesh, di ba? Yung mga earthly things na ito, they pass away. Amen? What will remain is yung ating pagsunod sa Panginoon. Amen? And let's remember that the love of the Father and the love of the world, they cannot go together. So it's either you love the Lord or you love the world. Amen? Amen? So, ang Panginoon, kaya lalo na tayo Christians, we should be studying about this heavenly things. Amen? It's not always na nagtuturo tayo ng mga bagay tungkol sa afterlife. Diba? Pero, dati nag-series na po dito ang ating mahal na pastora about that. And napakaganda nung series na yun. If you have time, search nyo sana nasa internet. Yung nag-series tayo ng Revelation. Napakaganda. Okay? Pero hindi ko po yun i-repeat kasi kaunting oras lang yung binigay sa atin para mag-share today. Amen? So, let's dive in. What is heaven? Gusto nyo bang malaman kung ano yung heaven? Yes, di ba? Kasi yun ang yun yung pupuntahan natin. So, dapat alam natin. Ano ba yung mga concept nyo po sa heaven? Pag sinabing heaven, ano yung mga nasa isip nyo? Anong meron? Ha? Po? San Pedro. Funny. Oh, yes. Yes. Ate Blanc, sabi, present. Sabi ni Ate Blanc. Ano pa? Pag sinabing heaven? Peace. Di ba? Peace. Po? No anxiety, no fear. Amen. Lahat yan sinabi sa Bible. So every good thing, di ba, ay nasasabi sa Bible, di ba? Pagka minsan iniisip mo, clouds, di ba, may sky, there's peace, there's love, all white, singing, all day. Nabanggit ni Ate Blancs kanina, di ba, yung angels, they worship God 24/7. Di ba? Walang humpay na holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is to come. Holy, holy, ulit-ulit lang. So kung dito pa lang sa ating praise and worship, sa 3 songs pa lang natin ay hinihingal na tayo at ayaw na nating mag-participate, kapatid, mag-practice na tayo. Amen? Kasi pag dumating tayo doon, ganun yung gagawin natin. Amen? Amen. So, spiritual, no? Heaven. Okay, so sabi dito, did you know that the Bible mentions heaven more than 500 times? So, ibig sabihin, pag tinake out mo yung word na heaven sa Bible, puzzle na siya, hindi na siya buo. Kasi 500 times ang minention. And sa Old Testament, ang kanyang ibig sabihin, shamayim, no? From the Hebrew word shamayim, which means the heights, no? Taas. And sa New Testament naman, yung heaven, from the Greek word Uranus. Also, diyan din dinerive yung parang sa planet Uranus, no? Which means raised up or lofty. So heaven is a place that is high and lofty and lifted up. And for us, it's the place of the everlasting blessedness of the righteous. Amen? Amen. So yun yung ultimate destination natin that we hope for, that we hope to be. So let's read on John 14:1-6. So ito yung pinaka magiging key verse natin for this message. Let us read. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. May the Lord bless the reading of this word. Thank you, God. So,
yan po makikita natin ang description, no? Kasi ang nagsasalita dito ay si Jesus. Ito po yung time na nagpapaalam na siya sa mga disipulo niya na babalik na siya sa Ama. Amen? And ito, si Thomas, na na-mention dyan. Si Thomas is known for being, nag-doubting, di ba? Si Doubting Thomas, no? So, ayan, parang binibigyan niya ng assurance yung mga, no, let not your heart be troubled. Huwag kayong, kalma lang kayo dyan, di ba? Aalis ako, pero pupunta ako saan? My Father's house. So, the heaven is referred to as the Father's house. Sino dito yung, may mga, syempre, hiwalay na tayo sa mga magulang natin, pero when we think of our Father's house or our ancestral house, ano bang mga memories yung nagbi-bring back sa inyo? Happy memories? Di ba? Minsan sa atin, yung mga hindi naman tubong Manila, mga tubong probinsya, no, pagka may pagkakataon, kagaya Undas, di ba? Umuuwi talaga para to visit our family, to be there sa Father's house. Kasi, alam mo na nare-reminisce mo yung warmth, yung love ng family, di ba? So, ganun. Ito, he is going back to the Father's house, to heaven. And, sabi niya dito, ano ang meron dun sa Father's house? Many mansions. Hindi siya kubo. Hindi siya tiny house. Mansions. So, sino dito ang may mansion? Praise God. Di ba? Okay lang, kapatid, wala tayong mansion dito. Pero sa langit, meron tayong mansion. Amen? Hindi ba nakakatuwang isipin yon na dito, tiny house ka man, pero pagdating mo sa heaven, may mansion na nakaprepare si Jesus para sa'yo. Amen? Amen. And si Jesus mismo yung nag-prepare nun para sa atin. Grabe naman tayo nun, no? Grabing privilege naman yun. Amen? So, ibig sabihin, dun sa verse na to, heaven is real. Totoo talaga, hindi siya katang-isip. Hindi lang siya dahil sinabi ng mga magulang natin or ng mga matatanda na may langit at lupa. May pa nga din ang laro namin doon, langit, lupa, imperno. Imperno. Di ba may ganun na na mga laro ng mga bata pa. So doon tayo na-expose na, meron ganong destination. So, totoo talaga ang langit. And it's a place. It's a physical place. Amen? Kasi sinabi nga doon, I'll prepare a place for you. Hindi siya parang imaginary lang. No? It's a physical place. Amen? It's an eternal dwelling place for believers. Are you a believer? Amen. So, heaven is for you. Amen? Amen. Sabihin mo nga, heaven is for me. Heaven is for me. Amen. It's a prepared place for a prepared people. O, ang tanong, handa ka ba? Oh, siyempre, mahina pa ang yes. Prepared ako. As in, now na? Wag naman. Kasi may trabaho pa bukas, Lord. Hindi, diba? So, ibig sabihin, it's a prepared place by the Lord Jesus Christ for a prepared people, us. Amen. And it's not an imaginary or fictional place lang na gawa-gawa lang ng tao. In this passage, Jesus assures His followers that there is a special place for every believer in heaven. Okay, the concept of mansions or rooms symbolizes the immense and meticulously prepared space. So, hindi lang siya yung parang ginawa-gawa lang na space for you, kundi meticulous talaga. Kasi ang mansion, alam nyo naman, di ba? Adorned yan, intricate yung pagkakagawa niyan, di ba? Lahat ng detalye, di ba? Ang mga measurement, di ba? Ganoon, grabe, bongga. What's more, Jesus promises to return and bring us to this place, emphasizing that heaven is more than just a destination. It is a home where we will reside with Christ forever. So, ang tanong sa akin, sister, yung langit na yan, nasaan pa yan? Nasaan ba yan? Nasusulat ba yan, sister, kung nasaan ang langit? Sige, we'll try to explain. Hindi ko sasabihin na exact explanation to, di ba? But the Bible says, in Acts 1:10-11, basahin natin, and while they looked
steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. So ito na yung ascension. Tama, ascension. Pag-ascend, pag-akyat ni Lord sa heaven. So nung nakita nila, di ba, he went up to heaven. So where is heaven? Up there. Pero sabi nga, pwedeng kung nasa ibang lugar ka, yung up mo, yung iba, hindi yun ang up nila. Kasi nga, di ba, bilog nga ang mundo. Di ba? So para mas maging specific tayo, alam nyo, nasa Bible din, natutunan din natin, ito pala, no, sa hindi yan. Hindi ko nasulat dyan. Andito yan. Sabi dito sa Isaiah 14:13 and also in Psalms 48:2, sabi doon, For you have said in your heart, ito ay sinasabihan si Lucifer nung nagrebelde na siya. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Nasaan ang north? North. Up there. So, it's up there. You look up, wow, there's heaven. Diba? Pero ano pa lang yan? Yung heaven na nakikita natin, hindi pa yan yung sinasabing heaven sa Revelations. The new heavens. Amen? Amen. So, what kind of place is heaven? Heaven is a place of no more. Why? Sabi dito sa Revelations 21:4, let's read. 1, 2, 3. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Amen? Kung ngayon nyo lang po nabasa ito, natuwa ba kayo? Na malaman na in heaven, wala na pong sakit, walang karamdaman, walang pain, walang sorrow, walang death. Amen? And our tears will be wiped away. Kung dito puro na lang hinagpis, di ba, ng puso ang naranasan mo, believe that when you go to heaven, wala na po yun. No more. No more struggles, no more trials. Kasi tapos na. Nalampasan na. Amen. Nahusgahan ka na nga eh. Di ba? So yan, that's the place of no more. And all the pain, suffering, and sorrow of the past will be erased. Erased na siya. There will be no more curse of sin, and God's people will experience eternal life in bodies that are free from the pain, disease, and death. So wala na tayong mararamdaman na, sakit ng ulo ko, may buwan ng dalaw ako, ang sakit ng ulo ko. So wala na mga ganun. No? Mga earthly things na lang yan, na dito lang natin ma-experience. So kung nagdidisminorrhea ka sa earth, magpasalamat ka at least, nandito ka pa sa katawan. Nararamdaman mo pa yon. Kasi kung wala ka nang nararamdaman na ganun, baka wala ka na dito. Amen? Amen? So, the heaven is a place of no more. And heaven is a place of peace and joy. Amen? Dito, di ba, siyempre pag nawalan ka ng mahal sa buhay, di ba, sorrowful ka nga. Pero the Lord promised that He will replace that sorrow with joy. Di ba? And will give you peace. So, sabi dito sa 1 Peter 1:8, you love Him passionately although you have not seen Him, but through believing in Him, you are saturated with an ecstatic joy, indescribably sublime and immersed in glory. So, pagdating natin sa langit, it will be pure joy and peace. Amen? Amen. So, yung mga nararanasan po natin dito sa lupa, dito lang yan, ipipermit ng Panginoon. Hindi na yan makakarating doon sa heaven. Amen. And one reason it will be so wonderful is that we will be with Christ, as the Bible says, and so we will be with the Lord forever. All the loneliness and heartache we feel in this life will be over. Sabihin mo, over. Because our lives will be filled with joy of His presence. Kaya nga kanina umaawit tayo, your presence is heaven
to me, di ba? Presensya lang ng Panginoon, sapat na. Amen? Kaya kahit dito, pag may nararanasan tayo, hindi natin ino-overlook or parang dinidisregard na meron talaga tayong mga trials and tribulation pa dito sa lupa. Amen? But when we go through that, the Lord has promised na sasamahan niya tayo. Di ba? 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized man except that which is common. But when you are tempted, God is faithful. He is faithful. He will provide a way out so that you can stand up under it. Diba? So, magpo-provide ang Lord. Everything that we need. Amen? Amen. What else? Heaven is a place shining with the glory of God. Amen? So, dito, di ba, ano ang light na source natin? The sun, the moon at night, the lights. Di ba? Yun ang source of light natin. But in heaven, sabi dito sa Revelation 21:23, let's read. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. So, nai-imagine nyo kung paano yun? Paano na si God, He is the source of light. So, kunyari ako, no, parang all dressed in white and all bright, na, yun ako nakikita. Di ba naalala nyo doon sa Old Testament, sino doon? Si Jacob ba yun, yung sa Peniel? Tama ba? Di ba, when he wrestled with God sa Peniel, hindi hinayaan ni Lord na makita ni Jacob yung glory niya. Kasi pag nakita ni Jacob yung glory niya, mamamatay siya. In the Old Testament, kung sino man makakita sa Panginoon, di ba, hindi nila kaya yung glory ng Panginoon. But when we come to heaven, di ba, kaya natin siyang harapin face to face. We will see the glory of God. Hindi ka mabubulag sa liwanag. Kahit na super bright, hindi ka mabubulag. Di ba pagka yung ilaw, halogen light ba yun? Pagka tinutok mo yung mata mo sa halogen light, ano kayang mangyayari sa mata mo? Di ba? Super sakit nun, kasi super bright nun. Pero iba ang glory ng Panginoon. Amen? The very presence of God will be enough to sustain His people, eliminating the need for external light sources like the sun or the moon. The glory of God will provide all the light we need, and there will be no more night. So, Genesis, sabi doon sa Genesis 1, in the beginning, di ba, God created the heavens and the earth, nagkaroon ng night and day, di ba? Pero sa heaven, puro day na lang, day after day after day. Hindi na siya day and night, night and day. Let incense arise. Kasi all day ang worship doon. Amen? Amen? Nakaka-excite ba? Mamaya, may mga reviews tayo na kita dito. Para medyo makumbinsi. Kung hindi pa nakukumbinsi ngayon. And what else? Heaven is a place of worship. Ito nakakatuwa. So if you love worshiping God, you will love it there also. Kasi that's what we're gonna do. Dito, ito yung sinabi ni Ate Blancs kanina, di ba? Revelations 4, second part ng 8. They worship, the angels worshipped without ceasing, day and night singing, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty, the was, the is, and the coming. So, yun ang ginagawa ng angels. And yung elders, after itong verse na to, the 24 elders, they bow down and lay their crowns. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. Yan yung elders. So yun yung paulit-ulit nilang kinakanta, the elders. Diba? The 24 elders. The leaders of Israel and the New Testament. So yun, no? Worship. So dito, kapatid, talagang worship should be our lifestyle. Amen? Kasi Kristiyano tayo, di ba? Our destination is in heaven. So might as well practice that here. Amen? Amen. So, next, ito maganda. Heaven is a place of reunion and fellowship. So marami tayong mga mahal sa buhay na hindi na natin kasama. I, for one, I am an orphan at the age of 16 years old. Wala na akong parents. No.
So, nag-grow ako na maging independent. I'm an independent, strong woman. You know? By God's grace. All by God's grace, no? Di ko na alam kung paano nangyari yun, no? So, reunion with our loved ones, di ba? But, sabi dito sa Hebrews 12:22 to 23, kasi naghahanap ako ng verse to really support, is this true talaga? Sabi dito, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect. Who are those just men made perfect? The righteous believers, di ba? So, yun, di ba? They will come to Mount Zion, di ba? And yung mga firstborn, naalala ko nung naaral ko to, so ibig sabihin, pagka pala nagkaroon na ng reunion sa langit, makikita ko rin yung first baby ko. Kasi yung first baby ko nalaglag eh. Kasi yung mga hindi na unborn children, mga na-abort, yung mga ganyan, yung mga nabatay na baby pa, they will be there. We will recognize them. Diba? Ang nakakatuwa, may-recognize mo sila kahit hindi mo sila nakita. Diba? So, nasa Bible po yan. Kung babasahin nyo, Revelation 21, 22, magsimula na kayo sa 1 para ma-enjoy nyo ang Revelation. Diba? So, yan po, nandoon yun. And fellowship. So, fellowship with your spiritual family. Makikita natin doon. Kaya nga natutuwa ako sa patutuwa kanina ni Sister Angel. 'Di ba? The importance of our spiritual family. The family of believers. Kasi we will see each other there. See you there. 'Di ba? Una-unahan na lang, no? Nag-unahan no? Kasi 'di ba, to be absent in the body is to be present with the Lord. So, okay lang nang maging absent na lang sa body na to kung it will mean na you will be present with the Lord. Amen? So, ngayon, parang hindi ka na matatakot. Ba't ka matatakot sa death? Diba? Pag natapos na yung buhay na to, if you have that assurance, well, you will go in peace. Kaya nga, rest in peace. Diba? Huwag mo nang isipin yung maiwan. Kasi, kung you have done your part here on earth, then it's finished for you. Diba? Mission accomplished. For to die is gain. To live is Christ and to die is gain. Diba? Okay. So, yan. And, pero malalaman po natin, para dun sa may mga asawa, tabi-tabi po. Ang sabi po sa Bible, heaven is a place where God's people will recognize and love one another as a family before their Heavenly Father. It will be a reunion of people from every nation and from every generation. We will reunite with those we have known and loved, as well as with brothers and sisters in Christ whom we have yet to meet, and the joy will be unending. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Ngayon, sabihin mo, see you there. See you on the other side. Amen? Amen. Nakakatuwang sabihin yun, no? Dati parang, ba yan? Sa amin ang tawag dyan, paligsok maniyo. Morbid. Parang ganon yun. So, although Jesus stated that in the resurrection, we will not marry. So, wala nang i-recognize doon na marriage. Dito lang po sa earth ang may marriage. No? So, kung gusto mong magkaroon ng taste of what marriage is, dito yun sa earth. Huwag mo nang pangarapin doon. Diba? So, dito yun magaganap. At doon sa may mga asawa, praise God, dito lang ang marriage. Joke! Siyempre, we enjoy our marriage life, married life here dito sa earth. Amen? Kasi blessing yan ng Panginoon. Oy, joke lang yun pa. Joke. Diba? Nasa Matthew 22:30 po yun. We will still recognize and rejoice with our loved ones who are in Christ. This reunion with family and friends who have gone before us will be a source of immense joy and comfort. However, our primary relationship will be with God through Christ, and we will experience perfect unity with all believers as part of the bride of Christ. So yung asawa mo, yung anak mo, lahat kayo bride of Christ. So yun na yung primary focus mo doon na relationship.
yung relationship mo with the Creator, with the Redeemer, with God. Amen? Hindi na dun sa, dito sa mga earthly relationship natin. Amen? But we will recognize each other. Amen? May mga patotoo din about this na mamaya, sige, makikita natin yun. And what else? Heaven is a place of beauty. Beauty. Sabihin mo, beauty. Di ba? Beauty is in the eye of the beholder. So beauty, physical beauty. Kasi di ba doon, ito, dito sa Revelations 21:18-21, hindi ko na babasahin kasi medyo mahaba. Dinescribe dyan how it would look like in heaven. Yung streets of gold, yung gates of pearls ba yun? Oo, may mga pillars, may jasper, may onyx, lahat ng mga precious stones na hindi mo pa nakita in your lifetime. Paano kaya sila pinangalanan sa Bible? Alam na nila yung mga pangalan ng mga precious stones na yun, no? Di ba, nakaka-amaze. Di ba? Pero, ang daming mga precious stones dito na binanggit na doon, simpleng bagay lang yan. So, sister, kung dito sa earth, you are chasing for gold, di ba? Mga bling-bling mo gold, ganyan. Doon, inaapakan lang ang gold. Di ba? So, doon po talaga makikita natin sobrang beauty. Grabe, majestic, di ba? Kung physical beauty naman, kanina nung naliligo ako, nagsasalamin ako. Sabi ko, talagang tumataas na ang hairline natin. Parang dati 4 fingers, kaya pa eh. Pero ngayon parang may extra 2 na. Na-encourage ako nung aking mensahe na, yung beauty na yan, ay dito lang yan. Kasi when we go to heaven, di ba we will be in our glorified bodies. Ang glorified bodies, in-explain niya ni Pastora na, parang yun, when you are at your prime. Ano ba yung age mo na nasa prime ka? So, yun. Di ba? Yung napakaganda mo pa. Yun yung makikita mo doon. Parang in-stop na ni Lord yung pag-grow ng katawan mo. Yun na yung nandun na image mo. Diba? So, yung mga kulubot, na hair, yung sa mga lalaki din, na mga nababald. Brother, okay lang yan. Kasi dito lang yan sa earth. Diba? And ang beauty dun sa talagang iba ang beauty dun. And walang sakit nga, diba? Yung glorified body, walang mga sa katawan, blemish or sa imperfection. Walang imperfection. Diba? So, napakaganda. Punta na tayo dun. Dito kasi iba ang standard of beauty. Di ba? Ang mga artista, kailangan talagang perfect. Di ba? Pero hindi ko lang alam kung pag pumunta sila sa langit, kung dun sila mapupunta, ay ma-recognize nila yung sarili nila. Kasi hindi naman kukunin yung retokadang face nila. Di ba? Kung ano yung nose nila, yun na yun. So, sinong niloloko nila? Sarili nila. So, yan? An encouragement yan sa atin to love our beauty. Amen? Love how God created you from head to toe. That's you. Diba? Amen. That's the beauty of being in the heavens. Okay? So, in this beautiful place, God sits on His throne and will be there to wipe away every tears. Yun sabi natin kanina. And lastly, heaven is a place of what? Rewards. Diba? Sa atin, may iba-iba tayong mga language, no? Love language, affirmation, gifts, diba? Yung mga tao na ang love language as affirmation, no? They love to be recognized, diba? To be affirmed, diba? And yun, nare-reward yung mga ginagawa nila, di ba? So, iba-iba. So, kung dito sa earth, ay napakatumal ng recognition mo, kapatid, or ng reward sa'yo. Be, encouraged. When we go to heaven, there will be rewards. Anong rewards yon? 1 Corinthians 3:12-14, let's read. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear. For
For the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what source it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. So yung lahat ng mga ginagawa natin dito sa earth, pwede siyang mag-equate to gold, to hay, na pagka inilagay mo sa apoy, ano ba yan, matutupok ba yan? Or mananatiling ganun pa rin yung element na yon. Diba? Yun yung magiging testing. No? Pagka nandoon na, yung mga ginagawa kaya natin dito, mga good works natin dito, meron kayang reward yun doon? So, it will surely be rewarded in heaven. Kung hindi man dito sa earth, definitely in heaven. And, meron ding mga crowns sa heaven. Na-discuss din yan sa Revelation, na maglit din yan. Na every time you win souls, you will have that crown. So, doon paramihan ng crown. Kaya nga, the elders, di ba, lay down their crowns at the feet of Jesus. No? So, yun yung way of worship nila. No? Yun, yung mga lahat ng mga nare-receive nila, they put it at the feet of Jesus. So, while our salvation is by grace through faith, sabi sa Ephesians 2:8 yun, di ba? 2:9. Grace through faith, the way we live our lives and serve God in this world will have eternal significance. Our faithfulness, obedience, and act of love will be rewarded. But these rewards are not about material gain. They are expression of God's grace and recognition of our devotion to Him in heaven. So, again, all our efforts, di ba, they will be rewarded in heaven. Amen. God wants us to be faithful, and He holds out for us a crown that we can aspire to. And one day in heaven, we're gonna get our rewards, and our crowns will be given to us. And then, we're told that we're gonna cast those crowns at the feet of Jesus in an act of worship that will be unlike anything we have ever experienced before. Our rewards in heaven, and then our riches are in heaven. So, yun. So dito, maraming, kung napagkaitan ka man dito sa lupa, no, lahat ng mga mabubuting bagay, it's in the heavenly place. It's in the heaven. Amen? So let's be excited to go to heaven because it's a very beautiful place. Lahat ng mga kailangan natin, all sufficient, nando na. Wala na tayong kakailanganin pa. And kung yun ang heaven, ano naman, what heaven is not? Ano yung misconception natin of heaven? Baka naisip natin na pag pumunta tayo sa heaven, ay magre-retire na tayo. Kuyakoy na tayo. Relax na tayo. 'Di ba? Though heaven is a place of rest, tama naman yun. Kasi wala nang toiling, 'di ba? Hindi ka na magtatrabaho 8 to 5, 'di ba? Every Monday to Friday. So, hindi na ganoon, 'di ba? It's a place of rest. And pero hindi siya totally na parang tutug-tug-tug ng harp sa clouds. So, hindi yun ang picture na dapat nating makuha, no? Because in heaven, we will still work. We will still serve God. Pero we will do it face to face, no? We will serve God. So, kanina nung nagpatotoo, di ba, na nagsiserve sila sa Panginoon, it's a privilege, di ba? Kaya dito pa lang, no, nasa rema ka, exercise mo na yung sa paglilingkod sa Panginoon nang kahit walang recognition, na kahit na napapagod ka, or kahit na yung efforts and time mo, ginugugol mo, don't worry, it will be rewarded in heaven. Amen? And doon, ganun din naman, maglilingkod tayo sa ating hari. Amen? Pero yung paglilingkod na, hindi yung, ano ba yan? Mag-usher na naman ako. Kikita ko na naman. Sige nito. Yung mga ganun na mga espiritu na, ay sister, ayusin mo ang puso mo sa paglilingkod. Ha? So, sa langit, magiging very excited ka na maglingkod. Diba? Kasi you will get to serve the King. Amen? The King of Kings, the Lord of Lords. Okay? So, next part. So, we have already seen, nagkaroon tayo ng picture, what heaven looks like. What kind of a place heaven is. Amen? So, sino na po ang gustong pumunta sa heaven? Ayaw
Nako, hindi natin alam kung kailan tayo uuwi sa home, di ba? So, sino ang gustong pumunta sa heaven? Hindi ko naman sinabing no na. Hindi naman sasabihin ni Lord na pagka nagtaas ka ng kamay, kukunin ka na, raptured. Amen. Gusto natin mapunta sa heaven. Kasi there's only two choices. It's only either heaven or hell. Make a choice. Ano? Eh, yun. Dapat with boldness, di ba? Kasi yun nga ang tinatry natin na ma-inculcate sa ating mga isipan, di ba? That heaven is a nice place to go. Hindi tayo kailangang matakot, di ba? Kahit na hindi na natin abutin yung old age, 100 years old, di ba? Kung kailan tinawag ni Lord, go home, di ba? Amen. So, next part is that, let's see, ano nangyari? Pa-next nga po ako. Is, what the God of heaven is like. Di ba? Tingnan natin, ano ba yung God, ano ba talaga si God? Kasi when we, kanina nagkumuawit tayo, ang dami nating mga description sa Panginoon. Amen? Kung ano siya. Di ba? Ano yung sinasabi sa Bible? Pero may first-hand experience ka ba of who God is? Siyempre, one way or another meron. Pero very limited lang yung experience natin. Tama? Tama? And kapag sino na dito ang nakita si Lord? Wala pa. Kasi nandito pa nga tayo, di ba? Pero merong mga ibang instances. Have you heard about near-death experiences? So, ito ay isang study na ginawa ni Pastor John Burke. Actually, yung podcast is all about that book lang, the Imagine the God of Heaven. So, doon, in 30, ano nangyari? Over 35 years, inaral niya yung mga near-death experiences. Ano ba yung mga near-death experiences? Ang near-death experiences, dun muna sa next page. Pakita mo nga, Abe. Next. Ayan. Near-death experiences, ano yan, yung mga ibang mga na-ICU, yung parang nire-revive, nire-resuscitate, tapos for a moment, parang namatay sila for that moment. And then, they come back to life, and may mga sinasabi sila na nakita nila, may tunnel, may ganyan. Almost all of them, they say the same thing. So, itong mga near-death experiences na to, it's not a state of mind. Kasi na-experience talaga nila. And ano naman siya, backed up or nasusupport siya ng kung ano yung sinasabi or dinidescribe sa Bible about heaven and about God. So, let's watch this yung ilan sa mga, dun sa nauna, Be. Wait lang. My dad had a mantra, there is no God. Ayan. My dad had a mantra, there is no God, there is no heaven. Short lang ito, hindi naman to 1 hour. Mga 45 minutes, joke lang. Joke lang. Sige, kahit na audio na lang, maiintindihan naman natin yun eh. Kasi clear naman. My dad had a mantra, there is no God, there is no heaven, there is no hell. Jesus Christ is the biggest hoax ever perpetrated on mankind. My heart hit my chest. I was up 30, 40 feet in the air. I realized there was a person standing right there. And he moved forward, and I looked at him, and he looked at me, and it's like, oh, Jesus. I was not thinking, what is a nice Jewish girl like me seeing Jesus? No, I knew this man. I saw him from the time I was formed in my mother's womb. He had been with me. Just when I used to talk to God at night when I was a little kid, he'd been there. He'd been there sitting by my bed. I saw that. I can't explain how God can be a light, and God can be a man, and God can be love. I can't explain it. I can't. But that's what I experienced. They even called me, Karina, come. They were celebrating me. I'm like, me? Out of everybody? And I kept saying, God, I don't deserve you. I'm filthy. Send me back to hell.
I know I was going there, and he said, "Come, I love you." I knew I was home. That is home. When I died, I found myself in a very big room. A person entered, wearing a white garment with the sandals. Siya may cancer holding siya. his Namatay hand, siya. showing them to me with these very big holes into his heart. He told me, "I died for men. You are among those I died for. Amen. Never deny it again, and tell this to everyone." I woke up, people had come for burial. So I started shouting, "Jesus is in front of you. I'm seeing him. He is there. He's the one who has brought me back." I fell in love with that light because it was protecting me from any harm, taking me somewhere safer. The light stopped, and I saw that light was shining on top of a beautiful compound. Inside that compound, or complex I should say, there was a lot of mansions, big buildings, absolutely gorgeous, square-shaped. It is very high walls, and I saw there is 12 magnificent gates there, beautiful gates, many angels. They're protecting that gate. I knew I was looking at the kingdom of heaven. I saw there was a huge throne, and on that throne there was the Almighty. I knew he was the Almighty. I knew it automatically. His eyes were like lightning bolts, and all the sins I committed in my life was flashed before my eyes. So I kept repeating the same thing, that Lord, please forgive me. Please forgive me. And then finally, he spoke to me. His voice was full of tenderness, mercy, and the grace. He said, "I'm sending you back to the earth." When the Lord spoke to me, I experienced a love, tenderness from him that I did not expect. Just a few short distance from him on the platform level, I saw a very narrow door or narrow gate that was open. And that is the only gate through whom I can enter into the kingdom of heaven. I asked the Lord, "Lord, when you see me again, please tell me how I can go to this narrow door. This next time when you see me, Lord, I want to go to the narrow door." Amen. So, most of these men, yung mga taong ito, hindi nila kilala si Lord. Ang iba sa kanila, Muslim or hindi talaga Christian or have never read their Bibles when they experienced yung near-death experience na yon. And, syempre, sa iba, pagka narinig yung sinasabi nila, parang nasisiraan or what. Kung hindi mo nabasa yung Word of God, hindi ka maniniwala sa sinasabi nila. 'Di ba? And, nakakatuwa na yung mga sinasabi nila, di ba very detailed? Halimbawa, yung 12 pillars, hindi niya sinabi na 10 lang, or yung may kulang, or may sobra. As in, very specific, detailed, yung nakita nila, di ba? Kung ano yung nakita nila, yun yung nasa Bible. And after nilang na-experience doon, nung nabasa nila sa Bible, natuwa sila na nandun pala. Na-mention pala yung narrow door, na-mention pala yung may pillars, na-mention yung ganun na mga description sa heaven. Diba? I am not encouraging you to study this near-death experiences. Wag na. Diba? They exist, pero ang pagtuunan natin ng pansin is you study the Word of God. Para mas makilala natin ang ating Diyos, the God of heaven, who He is, and kung ano talaga siya. Amen? Hindi ko na iisa-isahin kung ano ang Diyos na sinabi nila, di ba? He is the God who is at the same time the God of love, the God of light, the God of love, love, light, love, di ba? Life, light, love. All in one. Paano yun? Paano yun? Nakikita mo sa Kanya yung love, yung light, and yung life. Parang very mysterious. Pero pag nakita na natin, doon na lang tayo na lang ang anuhin natin, di ba? So,
ayun, kanina sa ating worship song, 'di ba? Sinabi doon ang beauty ng Panginoon, matchless, 'di ba? And wala siyang katulad. Wala siyang kahit sino man na katulad, 'di ba? Merciful God, 'di ba? Napakabuting Panginoon. So, yun ang i-dwell natin, yun ang i-meditate natin every day. And every time we read the Bible, let's look for those characteristic ng Panginoon. Amen? Amen. So, sinabi dun sa sa last guy, di ba, na, Lord, sabihin mo sa akin, how can I enter that narrow door? So, dito na tayo sa next. Next. Wag na yan. So how can we get to heaven? That narrow door. Kasi di ba may sabi sa Bible, merong isang way na malawak, maraming pumupunta doon. Di ba? And merong isang way na makipot, pero kakaunti lang yung pinipili na doon pumunta. Amen? So how can we get to heaven? Di ba? Kasi ang decision talaga ay gagawin natin dito sa lupa. Sabihin mo, sa lupa. Amen. Kasi kapag ka wala ka na, nahusgahan ka na. Amen? Remember that. So, ayan, may kaunting quiz tayo. Ano sa mga bagay na ito, alin sa mga bagay na to ang necessary para makarating tayo sa lupa? Sige nga. Makarating tayo sa langit, di ba? Do you have to keep the 10 commandments para makapunta sa langit? Be sorry and confess your sins. Enough ba yon para makapunta ka sa langit? Or sincerely do your best? Or you stop sinning? Hindi ka na talaga, very sin conscious ka, hindi ka nagkakasala. Diba? When you do good deeds, will that bring you to heaven? Or when you give money to church, hindi naman pala ako makakapunta sa langit, sister. Mamaya, wait ka lang. Diba? Water baptism, or nagko-communion ka, o kaya, dahil hindi ka naniniwala sa heaven or hell, o kaya, you trust in Christ and serve Him. Naglilingkod ka. Will that bring you to heaven? Last, trust in Christ as my only hope. Will that bring you to heaven? Amen. Yan lang po. Yan lang po ang susi for you to enter that narrow door. For us to go to heaven, only trust in Jesus Christ. So if there is one thing that I want you to remember today is that, let's read this first. John 3:16. Sabi dito, alam natin yan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? So, si Jesus lang, di ba? Susi for everlasting life. And John 6:47, most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. So, the key to eternal life is only Jesus. And last, 1 John 5:13. I've written this letter to you who believe in the name of the Son of God, so that you will be assured and know without a doubt that you have eternal life. So yun yung assurance na kailangan mo ngayon, kapatid, that whatever happens when you go out of this church, you will go to heaven. And that's when you have Jesus Christ in your life and you believe in Him. Amen? So this is what I would like you to remember. Nakakarindi na, di ba, Sam? Di ba? Lahat na lang ng stories, lahat ng reels, lahat na lang ng sa Facebook, puro background, apat. Ano ba yung apat na yan? Wala, apartment lang ang ibig sabihin. Wala naman talaga, di ba? Pero maganda ang melody, yun, kaya palaging kinakanta ngayon. So, APT. A stands for accept and believe in Jesus. Yun lang, sinasabi doon, di ba, sa verses na binasa natin. And then P, make Him your personal Lord and Savior. Hindi na ikaw ang Panginoon ng buhay mo. Ang susundin mo na ang Lord. Siya na ang personal Lord and Savior. Amen? Sa Kanya ka, isusurrender mo sa Kanya yung buhay mo. Amen? And T, turn away and repent of your sin. Huwag mo nang gagawin yung mga ginagawa mo dati na alam mo na hindi naman tama at ayaw ng Panginoon. Diba? So, lahat ng mga binanggit ko kanina doon na list,
Yeah, we should do all those things, but those are not enough to bring you to heaven. When you have Jesus, it will enable you to do all those things. Tama? Kapag ka may Diyos ka na, may Jesus ka na sa buhay mo, kaya mo na magbigay ng 10% and more sa Panginoon, kaya mo maglingkod, di ba? Kaya mo na gumawa ng mga mabubuting bagay sa kapwa, di ba? Kasi may Diyos ka, may Holy Spirit ka, na yun ang mag-enable sa'yo na gawin yung mga bagay na yon. Amen? Amen. So lahat ba tayo, do we have that assurance that Jesus is our Savior? Amen? Revelations 21:27. Sabi dito, but there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. So have you heard about that Book of Life? Alam nyo ba na may banal na aklat? Oo, di ba? Na pagka pumasok ka sa heaven, okay, ito may short story tayo dito. Okay, may mga fictional character lang tayong ginawa, no? So, sabi dito sa aking kwento, may isang professional singer. Okay. Pangalanan nating Rose, no? May kasama siyang partner si Bruno Mars. Okay? So, etong si Rose, naimbitahan siya sa isang grand na wedding of the century. Kasi gaganapin yun sa isang magarbong hotel, sa pinakamataas, sa tuktok na hotel, di ba? Ng isang influencer or vlogger. So, invited siya as soloist for that event. So, after dumating na yung wedding. So, nando na sila sa wedding. And then, pupunta na sila sa reception, sa banquet. Nung nando na sa banquet, syempre, may doon, di ba may anong tawag doon? Greeter or usher, na siya ang may hawak ng guest, ng list, official, confirmed guest list. Kasi syempre, dahil magarbong kasal yun, RSVP yan, dapat, nag-confirm ka. Kasi per head ang ang usapan dyan, di ba? Magkano yan, di ba? So, ayan, tiningnan ng greeter. Ano ngang pangalan? Rose. Paki-spell R-O-S-E. Wala sister. Paki-ulit nga, baka naman, may baka baliktad, E-S-O-R. Baliktad. Basta wala ang pangalan na Rose dito. Okay, guard, pakilid ito sa elevator, yung kasama niya. May kasama siya si Bruno Mars. Okay. So, nagpunta na sila sa elevator. So, nung pumasok sila sa elevator, pinindot ang G, ground, or basement, para sa parking, para umalis na sila. So, mahabang oras ng katahimikan. Parang ganyan, no? Mahabang oras ng katahimikan habang nasa loob sila ng sasakyan. At doon, nagsalita na si Bruno Mars. Sabi niya, Rose, anong nangyari? Ba't wala yung pangalan natin doon? Di ba? So, sabi niya, baka nag-mix up na yung ko kasi super busy ako, hindi yata ako nakapag-confirm. Pero, alam ko naman, nag-assume ako kasi ako ang soloist doon sa Dapat nandun yung name ko. Di ba? Pero hindi ka nag-confirm. Di ba? So, anong ibig sabihin natin ngayon? Balik tayo doon sa Book of Life. Di ba? So, hindi lahat ng nandito sa church or nagpo-profess as Christians, they have their names in the book. Diba? Only those who have surrendered their lives to Jesus. Yun yung nakalista sa Book of Life. And yun yung makakapasok sa narrow gate. Amen? Amen. So, yun yung reservation. Have you made your reservation today? Good news! May reservation pa. Pwede pa. Slots are not yet taken. Diba? Pwede pa tayong magpa-reserve. So, balikan natin yung kaninang pinaka-key verse natin, diba? Sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, only through Jesus. Wala sa anumang pwede nating gawin ang makakapagpapasok sa atin sa langit, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Jesus is the only way to heaven. And reservations are still being accepted. And you can reserve a place
today only, no, today, when you hear this message, na-harden not your heart. Diba? Okay. So, what kind of place is heaven? It's a majestic place, a magnificent place, a meaningful place, a place of satisfaction and sufficiency. Diba? So, napaka-exciting na mapunta sa heaven. Amen? Are you excited? Amen. 'Di ba? So, napaka-iksi ng buhay natin. Now you are here, tomorrow we may be gone, 'di ba? But heaven is forever. So we have to really make that reservation now. We have to really make that decision to surrender our lives to Jesus. So, heaven is a reminder that despite the struggles, trials, and pains we face in this world, there is a glorious future awaiting those who trust in Christ. And let the promise of heaven inspire us to remain faithful, what? To share the good news of God's love with others and to live with humility, obedience, and love as we look forward to the day when we will be united with Christ in heaven. So may gagawin tayo. Kaya nandito tayo. If hindi pa natin kasama yung mga mahal natin sa buhay, we have to share to them the good news that Jesus is their way to salvation. So that we can all together go to heaven. We will see each other there. Walang maiiwan. Amen? Amen? To be with heaven is to be with Jesus forever.